Dumulong sa ating Panginoon sa ating pong pasimula sa ating pagsamba. Amang Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa araw na ito. Naririto po ang bawat isa upang sambahin ka sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Amin pong dinadalangin, Panginoon, ang aming mga programa. Una, ang mga magpapaawit. Mapos po sila, Panginoon, ng karunungan, na ang puso nila, Panginoong Diyos, ay nakatuon sa paglilingkod sa inyo, Panginoon. At ang bawat isa na inyong mga anak, Panginoon, na kami po ay nagkatipon-tipon, Panginoon, maipadama namin, Panginoon, ang pagmamahal namin sa inyo. Ang pagkilala namin sa inyo, Panginoon, na ikaw lamang ang aming Diyos, na amin pong sasambahin hanggat kami, Panginoon, ay nabubuhay dito sa sanlibutan na ito, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na maghahatid ng iyong mga salita, bigyan siya ng karunungan, kalakasan. At patuloy, Panginoon, maihayag, Panginoon, ang iyong dakilang mga salita, Panginoon. Na kung saan ang bawat isa sa amin, Panginoon, na makikinig, Panginoon, maihanda po namin ang aming mga puso. Ang banal na Espiritu, Panginoon, na siyang manguna, na magbigay sa amin ng kaunawaan sa inyong mga salita. Nang sa ganun, Panginoon, sa araw-araw po, Panginoon, ng aming pamumuhay, may isagawa, Panginoon, namin ito. Dalangin po namin, Panginoon, ang aming mga kapatid na paparating pa lamang po dito. Patuloy niyo po silang ingatan. Maging ang aming mga kapatid na nasa mga tahanan na nakikinig, nanonood ng online service. Nawa po, may handa rin po nila ang kanilang mga isip, ang kanilang mga puso na nakatuon sa paglilingkod sa inyo. Panginoon, linisin niyo po kami sa lahat po ng aming karumihan, lahat po ng aming mga kasalanan, nang sa ganun tapat, tunay aming mga puso na humaharap, nagpapasa ilalim, Panginoon, sa iyong presensya. Salamat, Panginoon, purihin ka. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Pangidean, kamas nga pala. Pwede pong pakawayan yung ating mga katabi po. Kawayan na lang po natin yan. Magandang umaga po. At sa umagang po ito, tayo po ay magbigay lugod at papuri sa ating Panginoon. Ayan po. Marami pong pangyayari o pagkakataon na minsan na po nagbigay sa atin ng mga spiritual dryness, di ba po? Sa mga nakarang panahon. Pero alam niyo po, yung mga pagkakataon pong yun, pinapalitan po yun ng rason ng ating Panginoon na higit pa para tayo ay patuloy na maglingkod at magpuri sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon sa umagang ito. I will give you all my worship. I will give you all my
I will worship with all of my heart. I will praise you with all of my strength. I will sing you all of my days. I will follow all of your ways. I will give you all my worship. I will give you all my praise. You alone are all to worship. You alone are worthy of my praise. I will bow down, hail you as King. I'll serve you, give you everything. I will lift up my eyes to your throne. I will trust you alone. I will give you all my worship. I will give you all my praise. You alone are all to worship. You alone are worthy of my praise. I will give you all my worship. I will give you all my praise. You alone are all to worship. You alone are worthy of my praise. Yes, Lord, you are worthy of my praise. I will give you all my worship. I will give you all my praise. You alone I long to worship. You alone are worthy of my praise. I'll give you all my worship. I'll give you all my praise. You alone I long to worship. You alone I will give. I'll give you all my worship. I will give you all my praise. You alone I long to worship. You alone are worthy of my praise. Worthy of my praise. Worthy of my praise. Yes, Lord, you're truly worthy of our praise, O Lord. Salamat, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Pakinggan niyo po, Panginoon, ang aming mga puso. Pakinggan niyo po ang aming mga tinig, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, at ang mga salita, Panginoon. Panginoon, tanggapin niyo po ang aming mga papuri. Tanggapin niyo po ang aming mga pagsinta, Panginoon.
Stars will light the sky for you. Always, God be praised. And we sing, the Lord is on high. The Lord is on high. I adore you. I adore you. And there's none that compares to your majesty, oh Lord. I adore you. I adore you. And I stand in wonder of your love. The universe is at your feet, gives you praise evermore. The stars will light the sky for you. Always, God be praised. And we sing, the Lord is on high. The Lord is on high. Let's sing from our hearts. I adore you. I adore you. There's none that compares to your majesty, oh Lord. I adore
Dakilang Diyos at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa buhay, sa kalakasan, at sa lahat ng mga pagpapala na aming tinanggap mula sa nakalipas na mga araw hanggang sa mga sandaling ito. Maraming salamat po, Panginoon, sa privilege na sa umaga pong ito, malaya po kami na lumapit sa iyong banal na presensya upang purihin at sambahin ka, Panginoon. Pasalamatan ka sa lahat ng mga pagpapala na aming tinanggap. At sa mga oras na ito, Panginoon, habang kami ay patuloy na nagpupuri at sumasamba sa iyo, patuloy niyo po kaming bigyan ng kaunawaan, lalo na sa pakikinig ng iyong mga salita. Bigyan niyo po ng karunungan at gabayan ang iyong lingkod na gagamitin upang ang iyong mga salita ay maihayag ng buong linaw at maunawaan namin, O Lord, ang iyong kalooban. Ang lahat ay tidalangin namin, binabalik ang paborito sa salamat sa tanging pangalan po lamang ng Panginoon Kristo. Amen. Okay, pwede na po tayong umupo. Good morning po sa ating lahat. Hindi ko alam kung ano ang tatanggalin ko. Hindi ko kayo makikita. Hindi ko makalimutan, 3 kasal ang aking ginawa last December. Sa lahat ng mga in-officiate kong wedding, lahat ng ito ay nakasuot ako ng mask and face shield. Kasi nakakatakot yung implementation ng health protocols, lalo na sa mga gatherings. So kapag tinanggal natin ang mask o anumang tinanggal natin, magiging ground ito na pwedeng ipatigil yung ating ginagawa. So sa kabila ng discomfort, hirap huminga. Kapag naka-mask ka, then nagsasalita ka, lalo na kung nag-o-officiate ka ng isang activity at nasa height ka ng yung emosyon na gusto mong ilabas yung emosyon. So ang hirap So but anyway, bahagi po ito ng ating new normal at wala tayong magagawa. So umaga pong ito atin pong bigyan ng emphasis ang ilan sa mga mahahalagang bagay na may kinalaman sa pagpasok ng bagong taon. So alam po natin sa pagpasok ng bagong taon, ang isa sa binibigyan natin ng emphasis ay ang New Year's resolutions. At marami sa atin, may iba't ibang New Year's resolutions na kung saan ang ilan dito nagagawa. But alam niyo po ba, ang pag-aaral ay nagsasabi na halos 80% sa New Year's resolutions ay hindi po nagagawa. Hindi po nangyayari. So lahat ng ito ay mga bagay na dapat natin bigyan ng consideration sa buhay natin bilang isang Kristiyano. At sa napakahaba ng panahon, ang salita ng Diyos ay patuloy na nagbibigay sa atin ng reminders, ng aral, upang patuloy tayong gumawa, kumilos, at sikapin na sundin kung ano ang kalooban ng ating Panginoon. So sa umaga pong ito, in connection sa atin pong topic for the month of January, ito po ay may kinalaman sa reset. Kapag nakarinig tayo ng salitang reset, ano po ang unang papasok sa mind natin? Reset. Siyempre, cellphone, gadget, cellphone, computer. At number 1, doon sa ating password. Di ba? Kailangan i-reset ang password. Hindi ko makalimutan, from time to time, yung mga estudyante ko, Sir, na-hack ang aking account. Ito na, problema na ngayon yun. So lalo na ngayon, dito sa Quezon City, mayroon kaming DepEd QC account
na ginawa ng division office mismo. So ang bata, mayroon siyang account mismo from DepEd. At yun ang gagamitin niya sa lahat ng mga activity, online, Gmeet, lahat. Basta may kinalaman sa pag-aaral, yun ang gagamitin. Then, kung gagamit siya ng ibang account, hindi siya makakapasok. So, kailangan mong i-admit. So, yun ay isa sa mga bagay na nagbibigay ng kagaanan para magiging madali ang sistema na ating ginagawa. At sa Quezon City, yun nga, may account na mayroong libreng tablet na ipinapahiram sa high school. At kami nga sa grade 6, mayroon na. At grade 5. So we're blessed sa Quezon City na ang mga estudyante natin from grade 5, grade 6 up to high school ay mayroong libreng tablet na ipinapahiram ang ating city government. Kaso lang kami ay wala. So mga estudyante lang ang mayroon. So umagang ito, tayo na sa 4th Sunday na ng January. Tingnan natin ang paksa na ating bigyan ng emphasis, referring to reset, a new beginning as church member. Hirap talaga bumabasa na may face shield eh. Pwede ko bang tanggalin yung face shield ko? Ayun, medyo nakikita ko na kayo. Ang hirap talaga ng face shield, ano? Okay. New beginning. Sa pagpasok ng bagong taon, lagi nating tinitingnan ang bagong pasimula. At marami sa mga individual na mga Filipino, hindi lamang sa bansa natin, kundi sa ibang bansa, ito ay kanila rin ginagawa. Nagsiset sila ng kanilang New Year's resolutions. Nagsiset sila ng kanilang mga gagawin sa panibagong taon. So, in principle, pag tiningnan po natin, isa sa pinakamagandang pahayag na sinabi ng ating Panginoon Jesucristo sa sulat ni Apostol Pablo ay mababasa sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. At sabi ng Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore, if anyone is in Christ, ang sino man na nasa kay Kristo, ano pong sabi? He is a new creation. Siya'y isang bagong nilalang. At ang lumang pagkatao, all things have passed away. Ang lumang pagkatao natin ay nawala na, hinubad na ito. At naibaon na ito sa tubig pagkatapos na tayo'y tumanggap ng bautismo. At tayo ay nagiging bago na sa harapan ng ating Panginoon. Behold, all things have become new. So dito binibigyan ng emphasis ng ating Panginoon sa sulat ni Apostol Pablo ang pagkakaroon ng isang bagong nilalang. Tayo'y bago na. At alam niyo po ba, kung tingnan natin ang katotohanan sa banal na kasulatan, ang paksa tungkol sa pinag-uusapan natin ngayong January, hindi na po natin dapat pag-uusapan ito eh. Kasi given na po ito. Right after na tinanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo, right after na tayo'y naglilingkod sa Kanya, ang lahat ng ito na ating napapag-aralan at binabasa dapat nasa mind na natin, nasa heart na natin, at isinasabuhay na po natin. Amen po ba? Amen. But it's sad to say, likas na ang tao ay sadyang makalimutin. Maraming tao daw may Alzheimer's, ano? Lagi tayong nakakalimot. So that's why from time to time, kailangan natin na ma-remind sa mga bagay na may kinalaman sa paglilingkod sa ating Panginoon. So ang buwan ng January is a fascinating month. Isang buwan na kung saan, itong buwan na ito ay buwan na kung saan marami sa atin
ay gumagawa ng mga bagong bagay. So that's why November, December, maraming pagpaplano para sa panibagong taon. At ang buwan ng Enero o ang buwan ng January ay buwan na kung saan marami sa atin masyado tayong nakatuon sa mga bagay na gusto nating baguhin, gusto nating gawin, gusto nating pasimulan. So, January is a fascinating month. It is fascinating because statistics tells us that January is the month where people attempt to make more changes in their lives. Daming pagbabago ang gustong gawin ng tao. December pa lang, next year gusto ko magkaroon ng negosyo. Ayun. Lahat yun eh. January gusto ko magkaroon ako ng panibagong source of income. January kailangan makabili ako ng ganito. Paano ka bibili? Ang bonus mo ubos na. December pa lang ubos na. Wala nang pan-January. So nag-iisip ka ngayon na mag-invest for January, ubos na lahat, wala na. So, nakakalungkot na ang mga bagay na ito ay hanggang sa sulat na lamang. Hanggang, kumbaga, in principle, hanggang drawing na lang eh. Hanggang drawing na lang. So, people attempt to make more changes in their lives. Maraming tao gusto ng pagbabago. Maraming tao na gusto ng bagong bagay sa bagong taon. At nakakalungkot, ito'y hindi nagagawa. Hindi ito nagagawa. Ngayon ang tanong, paano natin gawin ito? Kung nais natin ng pagbabago, ano ang mga bagay na gusto natin? So, take note. All people, halos lahat ng tao, ay naghahanap ng bagong simula. Lahat ng tao. Mayroon ba sa atin na hindi naghahanap ng bagong simula? Of course, halos lahat naghahanap ng bago. And the big question is, paano natin gawin ito? Ano ang mga pamaraan upang gawin natin ito? Ngunit, in principle, ang banal na kasulatan, ang ating Panginoon ay nagbigay na sa atin ng katotohanan tungkol dito. Na kung saan nais ipaunawa sa atin ng ating Panginoon, na kung pag-uusapan natin ang mga bagong bagay, ang Diyos ay nag-provide na sa atin ng lahat ng ito sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At yun ang binasa natin a while ago sa ating verse, na tayo ay nagiging bago sa harapan ng Diyos dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Nako, itong problema, hindi ko mabasa na yan. Mayroon po ba makakabasa niyan? Murang mahirap basahin, ano? Maliit pala, no? Kung pag-uusapan natin ang New Year's resolutions, isa sa ang top 5, upang ang tao ay magkaroon ng bagong simula, pagbabago sa bagong taon, number 1, ay ang desire na magkaroon ng physical fitness. Exercise more. Hindi lang basta exercise, exercise more. More and more. So, of course, iba't ibang paraan yun. Walking, jogging, may involve ka sa sports, whatever sports na pwede mong salihan, para lang na ang katawan natin ay magkaroon ng physical fitness. Then the other one, ito, pagiging conscious sa ating kinakain. Kumain ng masustansyang pagkain. Healthy food. Kaya nga sabi ko, ngayon, patok ang negosyo ngayon na may kinalaman sa pagkain, ang base nila ay hindi synthetic, kundi natural. More on organic. So organic.
So the other one, well, dami yan, ano? At may mga percentage po yan. Ito'y pag-aaral na ginawa sa Amerika na kung saan ito ay makapulutan natin ng aral. At number 3, spend more time with the family. Natuwa ako nang mabasa ko po ito. Kasi nasa top 3 yung pag-spend ng time with the family. Kasi maraming tao ngayon, wala nang pagpapahalaga sa pamilya. Biruin niyo po, sa mga special occasions, December 25, January 31, maghihiwalay ang tao, papasok ka panibagong taon, one of the member of the family wala sa tahanan. Di ba nakakalungkot yun? Kaya kami, ang naging orientation namin nung kami maliliit, di bali saan kang lupalop ng Pilipinas, basta pagdating ng New Year, nasa bahay kami lahat. Yun ang naging orientation namin nung kami maliliit. But it's sad to say, mga kaibigan. Dahil sa mga pagbabagong inevitable, sa mga circumstances na hindi natin kayang hawakan, hindi po natin nagagawa ito. Kasi naalala ko noon at age 18, hindi na ako nakakauwi ng bahay pag New Year. Kung saan-saan na ako. Well, nung ako'y nasa Cebu, bihira na ako nakakauwi. Nung ako'y nagwo-work na, Visayas and Mindanao, lalo na, hindi na ako nakakauwi sa bahay. Gaya almost half of my life, more than half of my life ay wala ako sa amin. Nasa malalayong lugar ako. So, bihira na. But, may mga panahon, may mga mahalagang okasyon na pwede tayong umuwi to spend time with our family. Sapagkat ang pamilya ay mahalaga. Pahalagahan natin ang ating pamilya. Kaya nga ako sa mga kabataan, bigyan ninyo ng halaga ang inyong pamilya. Mahalaga ang pamilya. Sa panahon ng crisis, sa panahon ng pangangailangan, alam niyo po ba, walang dadamay sa atin except ang ating pamilya. Iiwanan ka man ng iba, ang pamilya natin, hindi tayo iiwanan. So that's why, bigyan natin ng malaking pagpapahalaga ang pamilya. So, lost weight. Ano na yan? Mahalaga yan. Live more economically. Ito na, pagiging wise spender. Yung pagbabudget na naman ang pinag-uusapan dito. Spend less time. Yun. Saan yan? Saan po yan? On social media. Ito, naging malaking problema natin. Alam niyo po ba, mga estudyante ngayon, lalo na sa panahon ng pandemic, ako, ang dami kong estudyante ngayon na kailangan kong i-home visit. Why? They are no longer interested in their studies. Hindi na kinukuha ang module. Pag kinuha man ang module, hindi na ito binubuklat. Hindi na pinag-aaralan. Ano ang nagiging focus ng mga kabataan, ng mga bata? Mobile, email, ano pa. Ang daming nilang sinasabi Kung anong mga laro na kung saan nauubos ang oras. Hindi po ba? Minsan nga, yung mga adults, nainganyo din dito. So, maraming bagay ang ating dapat baguhin. So, out of 10 New Year's resolutions, nakakalungkot. Walang isa man dito na binibigyan ng emphasis ang relationship sa Diyos. Lahat ng ito ay puro personal. Puro pang-personal na buhay. Ang relationship sa Diyos ay hindi nabibigyan ng emphasis. Hindi nabibigyan ng halaga. So, hindi na pinapahalagahan ang relasyon sa Diyos. Lalo na yung pagbabago na gustong ipaunawa sa atin ng ating Panginoon. So, ilan ba sa atin? Ilan ba sa atin sa umagang ito? Na naunawaan natin ang pagkakaroon ng bagong simula, bagong bagay ay isang proseso. It is a process. Hindi ito instant na mangyayari. Kailangan i-work out natin.
kailangan may gagawin tayo kung gusto natin ng pagbabago. From time to time, ako'y natutuwa pag may nakakakita sa akin na kaibigan, lalo na pag matagal-tagal na kami hindi nakita, sasabihin sa akin, Pastor, slim ka ngayon ah. Nakakatuwa, no? Pag binati ka ng gano'n, ang sarap pakinggan eh. Bumabata ka ngayon ah. Lalo na yun. Ano? Siyempre, pag si Brother Vinoy sinabihan mo bumabata, eh, ang sarap ng feeling nun. Ano? Ito ba? So, yun yung mga complimentary words. Ano? Alam niyo po ba na anumang changes na nangyayari sa ating physical body ay hindi po yun instant. It takes time. Nasa process po yun. Halos 2 years akong nag-diet. 2 years. Na-achieve ko yung ganitong physical condition ko. And I'm glad na yung lahat na mataas sa akin ngayon, nasa normal level na. Kaya kahit ano, pwede ko nang kainin, Brother Viner. Pero in moderation. In moderation. So, it takes time. You know? Pinoprogram po yun. Hindi po yun basta-basta. So, nais ipaunawa sa ating ng ating Panginoon to reset a new beginning as church member. Anong dapat nating gawin? First, we must reset our mindset. Mindset. Pag-iisip. Hindi ko na kailangan masyadong i-elaborate yun, no? Yung word na mindset. Isa lang yung gusto kong bigyan ng emphasis eh. Yung pag-iisip natin. Kasi lahat ay nagsisimula sa ating mind. Subukan yung isipin, may sakit ka, may lagnat ka. Hindi ko makalimutan noon, nung ako'y nasa church, nung ako'y nag-work. Pag Monday, dahil pagod ako Saturday, Sunday, Monday yan, expected na yan, wala ako sa opisina yan. Tatawag ako niya kasi may phone dito dati eh. Tatawag ako sa secretary. Sabi kay boss, hindi magandang pakiramdam ko ngayon. May sakit ako. Sabi ni boss sa akin, every Monday ba may sakit ka? Ay sinabi ko na sa kanya. Yes sir. Kasi Saturday, Sunday, marami akong activity sa church. Pagdating ng Monday, nahihirapan akong bumangon ng maaga at pumasok. Okay. So doon niya naintindihan. Doon niya naintindihan. So that's why bigyan natin ng malaking emphasis. We must reset our mindset. Ano ba? Paano ba tayo mag-isip? At ano ba ang iniisip natin sa taong 2021? Nag-set na ba tayo ng ating goals noong December para sa taong ito? Nag-set na ba tayo ng mga bagay na gusto nating gawin at i-accomplish ngayong 2021? Kami mag-asawa, every December, mayroon kaming set of plans, set of goals for another year. At pagdating ng December, every December 31, nire-review namin yan. Chine-check namin kung ano yung na-accomplish, chine-check namin kung ano yung hindi na-accomplish, at ito ay dadalhin namin sa susunod na taon. So that's why, pagdating ng evaluation, yearly, every year, every December, makikita mo kung ano yung mga accomplishments ninyo sa buhay. Nakikita niyo kung ano yung accomplishments ninyo sa family. Alam niyo, kasama yung bakasyon doon. So, hindi nawawala yun. So, kasama yun lahat. So, yung mga bagay na gusto niyong gawin, kahit mga maliliit na bagay, yung mga bagay na dapat isettle, mga bagay na dapat bigyan ng halaga, isusulat natin yun. Kasi kapag nakasulat lahat, pagdating ng evaluation, napakadali nating makita. Then, pag nag-set ka ng panibagong plano for next year, for another year, then madali na. Kasi mayroon ka ng pattern na susundan. At yun ay napaka-importante. So mga ito, mga kaibigan, to reset a new beginning as member of the church, first, we must reset our mindset. Baguhin natin ang ating pag-iisip. Ano bang pag-iisip? Mayroon tayo kung pag-usapan natin ang paglilingkod sa church. Ano bang iniisip natin bilang member sa church? Sa mga bagay na may kinalaman sa ating buhay bilang isang Kristiyano. So, paano natin gawin? So, ang
ang salitang mindset ay tumutukoy sa habitual characteristics. Pero wag na natin masyadong bigyan ng ano yan. Ano? Isa lang ang gusto kong bigyan ng emphasis, pag-iisip. Para hindi na tayo marito. In Romans chapter 12, verse 2, ang wika ni Apostol Pablo, do not conform any longer to the pattern of this world. Sa halip, ano pong gagawin natin? Be transformed by the renewing of your mind. Magkaroon ng pagbabago. Be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. So magkaroon ng pagbabago. Anong pagbabago? Bagong pag-iisip. Bagong mindset. Paano natin tingnan ang mga bagay sa buhay natin, kailangan laging bago. Mayroong pagbabago. At ang lahat ng ito ay nagsisimula sa pagtanggap natin sa ating Panginoong Hesukristo. Lahat ito ay nagsisimula nang tayo ay binago ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pagtanggap natin kay Kristo na ating Panginoon at tagapagligtas. Lahat ito dito nagsisimula. Magkaroon ng pagbabago. Bago. Hindi luma. So that's why ang ating verse kanina, ang sabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ang lahat na nasa kay Kristo ay bago ng nilalang. Those who are in Christ ay ano po sabi? He is a new creation. Bago na. So dahil tayo ay binago na ng ating Panginoon, then dapat nararapat lamang ng ating pag-iisip from time to time ay nagkaroon ito ng pagbabago. Nare-reset yung lumang pag-iisip natin at napapalitan ito ng pag-iisip na nakatuon sa kalooban ng ating Panginoon. At hindi yung kagustuhan natin. So paano natin gawin ang mga bagay na ito? Tingnan po natin. Sabi ni Joel Austin, you cannot expect to live a positive life if you hang with negative people. So hindi tayo move forward. Hindi tayo magiging positive sa ating pag-iisip kapag ang kasama natin ay puro negative people. But on the other hand, kapag ganun ang nangyayari, magiging influence dapat tayo sa kanila. Hindi tayo yung mai-influence. Ang nangyayari, tayo na influence, ano po? So take note. How to change your mindset for a happy and successful life. Paano mabago yung mindset natin? First, count your blessings. Isa sa binibigyan ng emphasis ng banal na kasulatan tungkol po sa paano tayo magkakaroon ng magandang bukas. Paano tayo mag-set ng panibagong plano, panibagong goal sa buhay natin. First, count your blessings. Huwag tayong nakatuon sa mga bagay na negative. Tingnan natin kung paano tayo pinagpala ng Diyos. May pandemic. So ano ngayon? May vaccine naman na darating. Hindi po ba? Kaysa isipin natin, ako may pandemic, nakakatakot, lahat ay affected. So life must go on. Ang buhay ay magpapatuloy sa kabila ng mga ups and downs na ating nararanasan. Count your blessings. So, sabi ni James chapter 1 verse 17, every good gift and perfect gift is from above. Galing sa taas, galing sa Diyos na ipinagkaloob sa atin. Anumang mayroon tayo ay galing sa Diyos. So that's why we need to count our blessings. Then, the other one, live for God's glory.
So, dapat nabubuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi sa kalooban o kagustuhan lamang natin. So, ano sabi ni Apostol Pablo? 1 Corinthians chapter 10, verse 31. So, whatever, or whether you eat or drink, or whatever you do, maging sa pagkain, maging sa iinumin, anuman ang ginagawa natin, ano sabi ni Apostol Pablo? Do it for the glory of God. Gawin natin sa ikaluwalhati ng Diyos. Sapagkat ito ang purpose ng buhay natin. Na sa lahat ng ating gagawin sa mundong ito, nag-glorify natin ang ating Panginoon. Luwalhatiin ang Diyos sa lahat ng ating ginagawa. By that, maniwala po kayo, hindi tayo mahuhulog sa tukso at anumang bitag ng kalaban natin. Sapagkat lahat ng nais natin, isa lang ang gusto natin gawin, i-glorify ang ating Panginoon. Then the other one, seek fulfillment, not happiness. Alam niyo po ba yung fulfillment? Yung maramdaman mo na fulfilled ka sa ginagawa mo, there is joy. Masaya tayo. Kapag lahat ng bagay na ginagawa natin ay nagagawa natin ayon sa lakas na ibibigay ng Diyos sa atin. Lalo na sa paglilingkod sa ating Panginoon. Hindi lamang yung saya o happiness. Kaya nga ang tanong, paano natin ma-differentiate yung joy and happiness? So ang joy, ito yung mga bagay na may kinalaman sa spiritual na mga bagay. Ito yung mga bagay na may kinalaman sa Diyos. And whereas happiness, ito yung mga bagay na nakatuon lamang sa mga material na mga bagay. Happy ka dahil may sweldo ka. Happy ka dahil binigyan ka ng regalo. Ang joy ay mas higit dito. Sapagkat ito'y nakaugat sa mga bagay na espiritual. Mga bagay na may kinalaman sa Diyos. So that's why sa umagang ito, ang isip natin ay huwag lamang nakatuon sa mga material na mga bagay. Although material na mga bagay ay kailangan natin, pero hindi po ito ang kabuuhan ng buhay natin. Hindi tayo nabubuhay para sa mga material na mga bagay. Sapagkat nabubuhay tayo for eternity. Nabubuhay tayo sa mundong ito para doon, sa langit na inihanda ng Diyos para sa atin. Hindi dito sa mundong ito. We are strangers of this world, in this world. Mga dayuhan lamang tayo. At ang ating permanenteng tirahan ay doon sa langit na bayan. Bakit paghandaan natin yung dito? Sabi pa nga, dito sa lupa, ang bahay natin tumutulo. Pag umuulan lang naman. Mainit pag maaraw. Hindi naka-aircon. Kung mainit, punta ng mall. Kung umuulan, maghanap ng pangsahod sa tulo. Mga kaibigan, baguhin natin ang ating pag-iisip. Huwag tayong nakatuon sa mga material na mga bagay. At isipin natin ang espiritual na mga bagay. Then, second, we must reset our perspective in life. Not just our mindset, kundi yung pananaw natin sa buhay. Sa taong 2021, paano ba natin tingnan ang taong ito? Ano bang pananaw natin? Tatanungin ko po kayo, kapag dumating ang vaccine ngayong February or March, at isa ka sa mapipili para sa vaccine, ano ang pananaw mo dito? Sasabihin mo ba, yes Lord, blessing ito. May vaccine na. Or pwede bang, or baka ang sasabihin mo, sa huli na lang po ako. Hindi po ba? So, ano bang pananaw natin tungkol dito? So, dapat ngayon pa lang ay magkaroon na tayo ng maliwanag na pananaw tungkol sa mga bagay na ito. Ang alam ko, kami sa DepEd, baka isa kami sa uunahin dito. Kasi kasama kami sa mga frontliners. Hindi kami makakaligtas dito. Hindi ka makakapamili
Di ba? Mayroon na sa ibang bansa, no? Saan ba yun? Yung may mga namatay? Oh. Tapos yun daw yung gamot na i-order ng Pilipinas. Well, baka nagkataon lang yun or whatever reason. No? So baguhin natin ang ating pananaw. So to have a positive perspective, you need to maintain a positive mindset. Ang dalawang ito ay magkasama po yun. Hindi mo pwedeng paghiwalayin. Kasi hindi ka pwedeng magkaroon ng positibong pananaw sa buhay kung wala kang positibong pag-iisip, positive mindset. So mahalaga pong dalawang ito na bigyan natin ng emphasis ngayong 2021. Na ito'y magiging pamantayan kung paano natin baguhin ang ating kaisipan, ang ating pananaw sa mga nangyayari sa taong 2021. Paano tayo magtagumpay sa taong ito? So, tingnan po natin. There are a positive perspective for a better life. So, habang ginagawa ko ito, naisip ko yung mga bagay na ito. Sabi ko, okay, actually marami pa, no? Marami pang pwedeng idagdag yan. Pero gusto ko lang bibigyan itong 8 ito. Positive perspective to have a better life. Upang magkaroon tayo ng magandang pagtatagumpay sa taong 2021, tingnan po natin ito. First, be grateful. Be grateful. Alam niyo po, maraming Pilipino ngayon hindi na grateful hindi na nagpapasalamat Kasi ang nakikita natin ay ang negatibong bagay na nangyayari. Kahirapan, walang trabaho, mahal ang bilihin. Habang pinag-uusapan yung pagtaas ng presyo, sabi ko, ako mapalad ako kasi hindi na ako kumakain ng poultry meat Nag 400 man yung baboy, wala na akong pakialam dun. Total, hindi naman ako kumakain nun. Hindi po ba? So maraming ups and downs na nararanasan natin. Ang daming kahirapan na nararanasan. Kung ang isip natin at ang puso natin ay nakatuon dito, then ito na ang katapusan ng pagkilos natin. Ito na ang katapusan upang tayo ay patuloy na magsikap para magtatagumpay. So baguhin natin ang ating kaisipan. Baguhin natin ang ating pananaw sa buhay. So, be grateful. Matuto tayong magpasalamat. Kanina, sa una, sabi ko, count your blessings. Bilangin natin ang mga pagpapalang tinanggap natin. Then the other one, be a cheerful giver. Sa ating pagbibigay, magbigay tayo ng masaya. Anumang mayroon tayo. Marami sa mga kamag-anak natin ang nangangailangan. Marami sa mga kaibigan natin ang nangangailangan. Tayo na mayroon, we need to share our blessings. Kahit maliit. I-share natin anumang mayroon tayo. And there is joy in giving. Habang tayo nagbibigay, mararamdaman natin ang saya sapagkat nakakatulong tayo sa kapwa natin. Especially sa family members natin. Then, the other one, don't quit. Don't quit. Mahirap man, huwag tayong sumuko. Keep moving. Keep moving. Maraming umaayaw. Alam niyo po ba, maraming parents tumatawag sa akin, Sir, anong gagawin ko sa anak ko? Di ba? Napakahirap. Ayaw na mag-aral, ayaw na magsulat, ayaw na magsagot. So ang sabi ko, don't quit. Keep moving. Keep moving. So sa taong ito, magpatuloy tayo. Mahirap man. So kailangan tingnan natin yung mga posibilidad. Ano ba ang pwede nating gawin? Huwag nating tingnan kung ano yung hindi natin magagawa. Minsan kasi nakafocus tayo kung ano yung hindi natin magagawa. Yung kinasal ko noong December 28 sa Tagaytay, garden wedding. Ang laki-laki ng venue, pero ang guest, 20 lamang sila. Kasama ako doon. Ang laki ng venue. Only
20 people ang nandoon sa vineyard na yun. At pinaghandaan nila. Meron akong isang kinasal din, nag-expire na yung kanilang license, nag-renew na sila kasi inabot ng pandemic. Inabot ng pandemic. So sa kabila ng mga crisis na nararanasan, makakagawa ka ng paraan kapag ginusto natin. Yung desire ng puso natin ay mahalaga. At ang pananaw natin na positibo. Ito ang magtutulak, ito ang magdadala sa atin sa pagtatagumpay. Ang tagumpay ay nakasalalay kung paano natin tingnan ang mga bagay na ito. Think positive. Huwag tayong mag-isip sa negatibong bagay. So don't quit. Nurture relationships. Ito yung sinabi ko kanina, pahalagahan ang relasyon sa isa't isa. Actually, noong in-invite ako ni Brother Leo nung Friday, na pumunta ng Payata, na pumunta sa burol ng isa nating kapatid. Nag-yes ako kaagad. Alam niyo kung bakit? Sabi ko, it's about time na makita ko yung family. Kasi yung relationship ay mahalaga. Ang relationship ay mahalaga. So, maraming bagay ang pwede nating gawin para mabigyan natin ng malaking emphasis yung mga bagay na naaayon sa kalooban ng Diyos. Then the other one, forgive and forget. Actually, ang daming na-stuck dito. Ang nais ng ating Panginoon, dahil tayo pinatawad na ng Diyos, we must forgive. Matuto tayong magpatawad sapagkat pinatawad na tayo ng Diyos. And once you forgive, you must forget. Pero nakakalungkot, sasabihin, di bali, pinatawad na kita, pero huwag ka lang magpakita sa akin. Diba? So, hindi po ganun. Ang tinuturo ng banal na kasulatan, once we forgive, we must forget. Then, the other one, accept and understand others. Alam niyo po, ito yung isa sa pinakamahirap na gawin ng isang tao, lalo na sa ating mga Filipino. Yung acceptance, at saka yung unawain mo ang kapwa mo. Bakit nangyari? Bakit niya nagawa yan? Mga kaibigan, baguhin natin ang ating pananaw. Huwag tayong magiging judgmental. Sabi ko, kung ang bata ay hindi nag-aaral, alamin bakit siya hindi nag-aaral. Bakit siya tinatamad? Ano ang mga contributing factor sa mga bagay na ito? Ganun din sa ating buhay, mga kapatid at mga kaibigan. So, tingnan po natin. Then the other one, peace during change and uncertainty. Nabubuhay tayo ngayon sa VUCA world. VUCA is an acronym, stands for volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity. So pag sinabi natin volatility, ito'y tumutukoy sa pabago-bago mga bagay na walang katiyakan, pabago-bago, volatile. Pabago-bago. Nakakalungkot po. Ang isip ng tao pabago-bago. Ang climate natin pabago-bago. Lahat ng bagay ay nasa panahon ng pagbabago. Pabago-bago. At minsan yung pabago-bago na ito, hindi sa positibong resulta. Negative ang idinudulot nito. So, that's why, tingnan po natin na sa kabila ng mga pabago-bagong sitwasyon sa mundong ito, sa buhay natin, patuloy tayong umasa at magtiwala sa ating Panginoon. Then, uncertainty. Walang katiyakan. Iba ngayong araw, bukas iba na naman. Yung kapatid natin, at age 45, bumalik sa piling ng ating Panginoon. Malakas ka ngayon, bukas makalawa, wala tayong katiyakan. So wala tayong maipagmalaki sa harap ng ating Panginoon. What we need to do is to trust. Trust in the Lord. Then the other one ay ang complexity. Complexity, complex, magulo, masalimuot. Ang mundo natin ay masalimuot. Ang mundo natin ay magulo. Kapitbahay natin magulo. Minsan sa bahay natin magulo. Lahat na lang magulo. So anong gagawin natin?
Kailangan ba tayong sumuko? No. Patuloy tayo na umasa kung ano yung best sa future natin. Huwag tayong sumuko. Then, ambiguity, ang salitang ito ay tumutukoy sa kalabuan, malabo, puro alinlangan, walang tiyak. So, dito tayo nabubuhay. At marami sa atin, hindi na nagpapatuloy dahil dito. Tayo po, mga kapatid, mga kaibigan, keep moving. Patuloy tayong umasa sa Panginoon. And then number 8, surround yourself with positive people. Ito yung pinaka-importante sa atin. Kasi kapag ang mga tao sa paligid natin ay positibo, alam niyo po, kahit nagni-negative ka minsan, nahahawaan ka. Kasi ang mga tao sa paligid natin ay positive people. Kaya nga mga kabataan, kung ang mga kaibigan ninyo ay negative, i-influence ninyo sila. Pero kung hindi nyo sila may influence, sa palagay ko, maghanap na kayo ng ibang mga kaibigan. Kasi hindi po sila makakatulong sa inyo. So, to reset on your beginning as church member. So, dalawang bagay po yun. Ang binigyan natin ng emphasis. We must reset our mindset, yung pag-iisip natin, na binago na ng ating Panginoon. Dapat, every morning, magkakaroon tayo ng pag-iisip na nakatuon lamang sa kalooban ng Panginoon. Bawat araw, ang tanong natin, ang dapat nating pamantayan every morning na tayo magigising, sa bawat bagay na ating gagawin sa buong maghapon, tatanungin natin, is it for the glory of God? Ito bang gagawin ko yan ito sa ikaluwalhati ng Diyos? Then, we must reset our perspective in life. So, dalawang bagay po when we talk about perspective, negative and positive. Yung negatibong pananaw, isang tabi na natin. At magkaroon tayo ng positibong pananaw sa buhay natin. Na sa taong 2021, maraming mga pagpapala ang ating tatanggapin. Kung paano tayo nagkaroon ng mga crisis sa taong 2020, this year, 2021, pagpapalain tayo ng Diyos. Maraming pagpapalang ating tatanggapin sa material na mga bagay, especially sa spiritual na mga bagay. At yan ang magiging takbo ng pag-iisip natin ng ating pananaw sa taong 2020. Tayo po'y manalangin. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa umagang ito, Panginoon. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat sa mga katotohanan ito. Nawa, sa umagang ito, Panginoon, patuloy niyo po kaming gabayan, patnubayan na sa taong 2021 ang mga bagong bagay na gusto naming gawin, mga bagong simulain na gusto naming gawin sa taong 2021 ay magtatagumpay ayon sa lakas at gabay na ipagkaloob niyo po sa amin. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. Reset daw po mga kapatid. I-reset natin yung ating paniniwala tungkol sa Lord's Supper na pinamana sa atin ng ating Panginoong Hesukristo na ang dati nating pananampalataya na tinawag na Eucharistia, ang sabi nagkakaroon ng transfiguration at yan ay nagiging totoong katawan ni Kristo. Sa banal na kasulatan po'y hindi. Yan po ay mga ala-ala ng sacrifices
at kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Yung isa naman nagpapaliwanag na nasa Brazil ngayon, yan daw po'y salita ng Diyos, yang tinapay na yan. Kaya, yan po ay kahalintulad ng katawan ng ating Panginoong Hesukristo at dugo na alaala na pinagkaloob sa atin upang sa ganitong mga pagtitipon ay atin siyang alalahanin. At ito po ang sabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto, kabanatang 11, talataang 23 hanggang sa mga sumusunod. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya ay makapagpasalamat ay kaniyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. At gayon din naman hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Dahil dito'y marami sa inyo ang mahihina at mga masasaktin at hindi kakaunti ang nangatutulog. Datapat kung ating kilalanin ang ating sarili ay hindi tayo hahatulan. Tayo nawa ay pagpalain sa pagkabasa at pagkadinig ng mga talataang ito. Tayo ay manalangin sa ating Diyos. Maraming salamat sa iyo, Ama, sapagkat pinagkaloob mo ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak sa sanlibutan ito upang kami ay tubusin sa aming mga pagkakasala. Salamat sa iyong pag-ibig, sa iyong pagmamahal at pagmamalasakit sa bawat sumasampalataya sa aming Panginoong Hesukristo. Dalangin namin sa iyo, Panginoon, ang bawat isa sa amin na tatanggap ng tinapay at ng sarong ito bilang pag-alaala sa aming Panginoon, ay iyo kaming lilinisin at ipapatawad ang aming mga pagkakasala at ang lahat ng aming mga pagkukulang dakilang Diyos, nawa ay inyong punan at maging karapat-dapat ang bawat isa sa amin na tumanggap ng mga alaalang ito. Dalangin namin sa iyo na iyong pagpalain at basbasan ng tinapay at ang sarong ito upang maging kalakasang espiritual ng bawat isa sa amin sa pamumuhay namin bilang mga Kristiyano. Maraming salamat sa iyo, Ama. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Dadako na po tayo mga kapatid sa ating pagkakaloob. At ganito po ang mababasa po natin sa sulat po ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto sa kabanatang 16 sa kanyang unang sulat at talatang 1 hanggang 2 na ganito po ang ating mababasa. Tungkol naman sa ambagan para sa mga kapatid, gawin ninyo ang tulad sa pinagbilin ko sa mga iglesia sa Galacia. Tuwing unang araw ng Sanlinggo, ang bawat isa ay maglalaan ng bahagi ng kanyang kinikita at ipunin iyon upang hindi na kailangang pag-ambagan pa pagpunta ko riyan. Ito po yung naging practice po ng unang iglesia, mga kapatid, na sa kanilang pagsasama-sama, katulad po natin ngayon sa ating pagsamba, ay sila rin po ay nagkakaloob. At tatandaan po natin ang pangako ng Panginoon na kung atin pong ibabalik sa Kanya ang ilang bahagi. At sa lumang tipan nga po, sa Malakias 3, sinabi niya doon na yung ikasampung bahagi ay bubuksan po niya yung durungawan ng langit at ibubuhos sa bawat isa sa atin yung pagpapala na sabi nga, wala daw sapat na silid na kalalagyan. So, yung atin pong mga inanda, mga kapatid, sa ngayon, ay pwede na po nating ipagkaloob at manalangin po muna tayo. Amang Diyos, kami ay lubos na nagpapasalamat na muli sa araw po na ito ay nakapagsama-sama po kami sa amin pong pananambahan sa iyo. Dito po sa loob ng Bahay Dalanginan at ganun na rin, Panginoon, sa online. Lord, maraming salamat sa iyong mga salita na amin pong napakinggan at nawa ganun na rin yung pagkakataon na pinagkaloob mo sa amin na kayo po ay aming mapuri sa pamamagitan po ng aming mga bibig. Na nawa kayo po ay napagkalooban namin, Panginoon, ng pinakamataas na antas ng pagsamba. At sa ngayon, pinaparangalan ka rin namin, Panginoon, sa pamamagitan ng aming pagkakaloob. Nawa ito rin po ay inyong tanggapin. Ito po ay inyong basbasan upang magamit po ng inyong iglesia sa kanyang mga gawain, lalong-lalo na po sa pagpapalaganap ng iyong banal na salita. At umaasa po kami, kayo po ang patuloy na mag-provide, Panginoon, ng lahat ng aming mga pangangailangan. Nawa, kung mayroon man kaming mga kapatid na sa ngayon ay naghahanap po ng mapagkakakitaan, magbukas po kayo ng mga opportunity upang sila rin po ay makakasumpong. At kung kami rin po ay dumadanas ng karamdaman, hinihiling namin ang inyong mapagpalang kamay na ipuin ang aming mga kapatid na ito upang maibalik ang kanilang dating kalakasan. Yes, Lord God, napakabuti po ninyo at amin pong ibinabalik sa inyo lahat ang kapurihan. Itong aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Mercy is falling, is falling, is falling. Mercy, it falls like a sweet spring rain. Mercy is falling all over me. Hail, I receive your mercy. Hail, I receive your grace. Hail. Din lahat mga kapatid, good morning. Purihin ng Panginoon dahil nakarating po muli tayo sa ating bahay dalanginan. Gayon din po sa ating mga kapatid sa online at sa ibang dako. Hello po lahat mga kapatid. Nawa pagpapala ang naihatid ng ating mensahero sa ating lahat sa umagang ito. Tayo po ay nasa dako ng balitaan. Nagdiriwang po ang ating kapatid na si Sister Auring ng kanyang 71st birthday. Yan. At kasama niya rin po na nagdiriwang yung si Sister Maribel, yung kanyang pamangkin. So same day din, today, January 24. Yan. Parang si Sister Lita last time, kasabay din ng kanyang anak. So talagang magaling din, ano? At tulad ng nakaraan,
meron daw take out mamaya. So, yung pong mga naririto sa church, pag uwi po natin, sa baba, meron pa tayong take out kasi bawal pong kumain dito sa loob ng church dahil sa ating protocol, okay? At sa iba pang balita, ang ating pong board ay may meeting lagi kasi nagpipresent na po tayo. Ito po yung dapat na ginawa natin yearly before na planning. Dahil nga po sa itong pinagdaraanan natin, through online na lang at doon na lang nagpipresent ng mga plano, yung mga ministries, kung ano po yung mga ating gagawin sa loob ng isang taon. So, para narinig ko kahapon, yung finance nag-meeting sa sa Tagaytay. Wow, para makapag-present mamaya, At kahapon din po yung youth ministry nag-meeting din po para may ma-present po tungkol sa plano ng kabataan sa this year. Okay? So, ganun din po yung mga iba't ibang mga ministries na magpipresent po. Tuloy-tuloy po yon. So, inaanyayahan po lahat ng leaders ng ministries at mga church officers na dumalo po sa 3 p.m. Online meeting ng church board. At ang ating pong midweek prayer meeting, mga kapatid, ay magsisimula na or nagsimula na ba? As si Brother Dustin? Siya po yung napagkaisahan natin na in charge dun sa ating midweek prayer meeting. So, mag-i-start po siya ng Wednesday at 6 p.m. Okay, so sa mga nais pong dumalo ng 6 p.m. prayer meeting, Wednesday po yan, every Wednesday. So, ang total po natin ngayong attendance ay 32. So, purihin ng Panginoon sa 32 dito sa church. At alam ko sa online, mas marami po riyan. So, purihin ng Panginoon sa ating pagsasama-sama sa Espiritu at katotohanan. So, praise God at yan po ang ating mga balita. Tayo pong lahat ay tumayo para sa ating closing song. The splendor of the King, robed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wrapped himself in light, and darkness tries to hide. Trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God. Sing with me, how great is our God. No one will see how great is our God. Age to age he stands, and time is he is there, beginning
end, beginning and the end. The Godhead three in one. Father, Spirit, Son, Lion and Lamb, Lion and Lamb. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And all will see how great, how great is our God. Let's sing how great, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing how great, how great is our God. Name above every name, name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. Name above every name, name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. How great is our God? How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will sing how great, how great is our God. How great is our God?
tunay na sa araw na ito, Panginoon, ang papuri at pasasalamat ay aming ibinalik sa iyo, Panginoon. Sapagkat kayo po ang karapat-dapat na Diyos na tumanggap ng aming pagsamba sa umaga pong ito. Nawa sa umaga ito, Panginoon, ang bawat isa sa amin ay patuloy niyo pong nasumpungan na nagtatapat at ang aming pagpupuri at pagsamba ay tunay na kalugod-lugod sa iyong banal na presensya. At sa pansamantalang pagtatapos ng gawain ito, patuloy niyo pong igawad sa amin ang iyong masaganang pagpapala. Pagpalain niyo po ang bawat pamilyang Kristiyano sa dakong ito. Ang aming mga pamilya ay patuloy niyo pong ingatan patnubayan. Patuloy na ipagkaloob ang aming mga pangangailangan. Patuloy kaming ilayo sa anong mga karamdaman, Panginoon. Most especially, Panginoon, sa COVID-19 virus na nasa paligid namin. Proteksyonan niyo po kami, Panginoon, laban sa sakit na ito. Hanggang sa muli naming pagkikita-kita sa susunod na mga gawain namin sa iyong bahay-sambahan. Sino man sa amin na may karamdaman, Panginoon, patuloy niyo pong hipuin ang iyong pagpalang mga kamay upang maalis ang anumang mga karamdaman na nasa physical na katawan ng aming mga kapatid. At ang may mga pangangailangan, Panginoon, anuman ang pangangailangan namin, materially, financially, Panginoon, patuloy niyo pong i-provide ang lahat ng ito upang patuloy na maramdaman ng bawat isa sa amin na kayo po ang Diyos ng pagpapala. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipisan ng Banal na Espiritu Santo ang siyang patuloy na sumaatin ngayon at magpakailanpaman siya nawa. Bless you and keep you. The Lord lift His countenance upon you and give you peace. And give you peace. The